Dito na tayo sa mas nakakasuka. Ikaw kasi may kasalanan nito eh. Nag-review ako eh. Tapos bigla mo akong pinukaw mo ang aking damdamin. O ano ba tong ano ba tong eksena na gusto mong ipahiwatig sa akin at sa ating mga 759 billion people na Billion, nanonood. oo. Billion people na Billion nanonood. people na nanonood. Mm. Pinanood ko kasi si ano, kasi 'di ba fina-follow ko naman si TP kahit matagal na akong Mm. disagree dun sa mga pinagsasabi niya. Ano, tawag dito, I still try to listen to whatever he is whatever he has to say on stuff, ganyan. Politics. Mm. Oo, ganon. So ngayon, nag-live siya. Tapos parang ano na, yung parang, ano to, bakit panay pa moral high horse to si si TP. Tapos meron siyang mga Baka naman eksena. pakiramdam mo lang yan. Baka pakiramdam mo lang ng moral high horse. Bakit naman feeling mo moral high horse? Ano ang tawag dito? Yung mga tipong, wow, mali si Inday, mali si Martin. Talaga Mali ba? si Martin daw. Mali daw si Martin. Oh, pero hindi niya in-explain. Ang in-explain lang niya yung mali ni Inday. Nung si Martin na, at ikaw naman Martin, ayun, biglang kunwari merong nag-text at saka meron na siyang Anong shot. sabi niya? So hindi niya nasabi kung bakit mali si Ano? Martin. Ano daw? Wait. Ano sabi niya? Ikaw, Martin. Tapos biglang ano nangyari? Ikaw, Martin, at ikaw naman, kasi ganito, parang, sabi niya, ikaw, Inday, dapat ikaw, asikasuhin mo, DepEd, ganyan-ganyan. Yung PISA, yung exam ng mga bata, ganyan. Siguro 3 bansa lang yung natalo natin. Kulelat tayo, kineme-kineme. Mm. Ang dami-dami at Mm. dapat ayusin dyan. Pagkatapos, pamumuliti ka pa. Itong mga nangyayari, very dismissive yung ano niya very dismissive yung atake niya doon sa current political situation. So basically, TP Mm. is saying na ano yan, ang tawag dito lahat, yung mga nangyayari, yung politics in a very, very, no, yung, I do not know how he used that. Kasi parang, ang isyong politika ay isyong nakaka-apekto sa buhay ng tao. Ano ka ba, labanan ng policy yan eh. So pag sinabi mong away politics, away ng ano yan, polisiya yung mga yan. Pero ang sabi niya, parang, well, the way I understand it, parang sinasabi niya kasi, na away ano lang to, parang showbiz lang na away, ganon. So kumbaga parang Tapos, wala namang hindi hindi pa naman daw paano, yung hindi gusto ko tapusin mo yung bila nung nag-segue siya kay Martin. ah, Anong sabi niya? Anong sabi edi niya? wala nga siya sinabi kasi naistorbo siya kunwari. So hindi niya na natuloy Nang, sasabihin niya na na-istorbo na. ng shot ng Siya? kasi parang lasing siya habang nagla-live. May kainuman siya. What's new? Di ba? Ayun. So hindi niya Nasa nasabi kung London siya? bakit kung ano yung Nasa London kasalanan at siya? mali ni kamalian ni Martin. Nasa London siya? Nasa Pilipinas. Dito lang sa Bulacan. An nasa Pilipinas siya? Oo. For holiday season. Mm. Okay. Siguro, ayun. So yun, Oo. so gusto raw niya Ano lahat ngayon ng eh, winter tao break. Mm. magkaroon daw ng equal opportunity at ang concern daw niya ay ang ikabubuti ng Pilipinas at ng Pilipino, ganyan. So yung away politika daw na yan ay hindi naman daw nakakatulong sa mga ordinaryong tao. Ano naman yung Ayun. yung sa ano daw, personality based. Ano yung paano pagkasabi niya doon? Sabi nga niya parang yung politika daw kasi ngayon, yung mga ganyan, parang napaka-patronage politics, personality-based, ganyan-ganyan. So since nakapag-aral na nga daw siya sa ibang bansa, ay iba na daw siya talaga. At marami raw siyang nakita. Girl, unahin natin yan. Na, Patronage. Hindi ba ikaw ang number one beneficiary ng patronage politics? Sis, di ba? Parang sis, RJ. Parang, hindi mo pwedeng mag-reflect ka muna sa sarili mo na parang, hindi mo pwedeng ganito, di ba, na, ay, nandun ako sa UK, nakita ko na um, ang politics is policy-based.
So kung Um, labor ka, inaano mo yung mga policies ng labor pro-labor. political party, so magle-labor ka. Kung ikaw naman mas conservative yung approach mo sa society at maraming bagay, ang iboboto mo is conservative. Sis, hindi mo kailangan pumunta ng UK para malaman yan. True! Like, Actually, unang-una, RJ, eto RJ ha, bakit mo sinuportahan si Bongbong Marcos? Ako alam ko kung bakit ko sinuportahan si Bongbong Marcos. Hindi dahil siya ay Marcos. At hindi dahil friend ko yung asawa ni Marcos. Okay? Dahil meron akong mga policies na chini-checklist. Halimbawa, foreign policy. Check. Pagdating sa number 1 yan. Tapos number 2, pagdating sa pag-manage ng pera ng taong bayan. Kasi nasubaybayan ko yung career ni Bongbong Marcos noon nung senator siya eh. Pati kahit nung bablog siya. Kaya kita mo buo. Kaya sabi ko, okay. Ano ako dito? Go ako dito. Pero, nung hindi na ganun yung ginagawa ni Bongbong Marcos, what did I do? RJ, anong ginagawa sa UK? For example, yung mga tao bumoto ng Conservative Party at yung Conservative Party ay hindi ginagawa yung policies ng Conservative Party. Anong nangyayari, RJ? RJ Nieto, natatanggal yung Prime Minister. O, 45 days pa nga lang, natatanggal na eh. O, ito. Nung ako, dinrap ko na tong si Bongbong dahil hindi na pareho yung policies niya doon sa kung anong sinuportahan pinangako ko. niya. Correct. Pinangako niya. Anong ginawa ninyo sa akin? Tapos ikaw ang lakas, ang kapal-kapal lang test mo na sabihin, napaka-personality based ng politika sa Pilipinas. Bakla ka ng taon. Dapat nagsisimula yan sa sarili, RJ. Huwag kang mag-lecture. Kung ikaw ay policy-based ka, ipaliwanag mo sa mga tao, ano ba yung policy ni Bongbong Marcos sa sinuportahan mo ng eleksyon na yun pa rin yung pinagpapatuloy. Dahil kung wala kang ma-explain nun, di isa kang number 1 proponent ng personality-based politics. Kita ko na personality based. O, bakit ba sinusuportahan si Bongbong Marcos ngayon? Ano bang policy niya? Ibang-iba yung mga pinag-policy pronouncements mo noon. Ibang-iba ngayon si Bongbong Marcos. Toro. Ayun. Diba? So, itong si Joey, o ikaw, Joey, ano yung naging bright red line mo na, ay, hindi na ito yung Bongbong Marcos sa sinuportahan ko. Yung talagang sinabi mo, ay, when he wasn't able to do anything as a Department of Agriculture Secretary, at saka itong, yung, ang evolution ko nga dito sa pag-support ko kay PBBM was very hopeful during the election. Lahat naman tayo napaka-hopeful nun eh. Kasi ang gaganda ng mga sinabi ni BBM nung election eh, di ba? Ang gaganda naman talaga ng mga sinabi niya. I mean, those are the things that we wanted. Na magkakaroon ng continuity, itutuloy ang mga ginawa ni PRRD, mga ganyan. Kasi, yun yung standard natin nun eh, na parang, meron na kaming standard may Duterte standard na. A lot of people voted for continuity. Ibig sabihin, continuity of policies. Yes. Diba? O, sabi naman niya ngayon, napaka-personality based ang politics. Actually, no. Kami ngayon tumatalikod kami Bongbong. Hindi kami tumatalikod dahil si Bongbong Marcos siya. Tumatalikod kami dahil yung policies na binoto ng mga tao noon, nagbago. Ngayon, kasi meron kaming pinanindigang polisiya. Diba? Meron kaming pinanindigan na policy. At nung yung policy na yon ay hindi napapatupad, 'di ba?
kayang-kaya naming tumahol at mangagat. 'Di ba? Ngayon, ang tanong kay RJ, ba't hindi ka nangangahol at nangangagat? Ibig ba sabihin, okay lang sa'yo yung paikot-ikot? Okay lang sa'yo yung 180-degree turn ni Bongbong Marcos sa napakamaraming bagay na hindi naman yun ang dahilan kung ba't siya binoto? Oo. Totoo. Okay. Moving on, tapos na tayo dyan sa personality at na parang, Bex, sana nalaman mo rin sa experience mo sa UK na pag yung political party hindi nila tinutupad yung ginagawa nila, natatanggal yung prime minister Mm. ng 45 days lang kasi hindi niya ginagawa yung policies na kung binoto siya dahil The doon. reason why he's voted for. Ayun ang hindi personality based. Alam mo na. Okay. Ngayon, diretso na ngayon tayo doon sa kay Inday. Inday Martin. Okay. Ano yung sinabi niya kay Inday? Oo. Sabi niya kay Inday, Inday, alam mo naman, sinusuportahan kita, kineme. Huy, gumaganon-ganon pa nga siya. Huy, Inday, ayan. Sinusuportahan nga kita kineme, ganyan. So ngayon, ito yung part na ina-explain niya kung bakit mali si Inday at mali si Martin. Kasi parang, sinasabi ni TP, wala namang mananalo dyan wala namang ano dyan Yung dinidismiss niya yung issue na bakit nyo ba pinipilit na dapat may kampihan ako, kineme, ganyan. So, sinabi niya, pagdating kay Inday, na ang mali daw ni Inday is nang away daw siya. Nang away, bakit daw niya inaway si Martin? Ganon. Sa totoong buhay naman daw, si Inday, kung tumakbo siya ng presidente, siya naman daw talaga ang presidente ni TP. Kaso, hindi siya tumakbo, ganyan. Tapos ngayon, alam naman daw natin na mas malaki ang political capital ni Inday kesa kay Martin, bakit inaway pa daw niya? Dapat nanahimik na lang daw siya at nagpa-victim. Ganon. Ngayon, since inaway niya si Martin, it didn't look good on her. Ganon yung gustong sabihin ni So parang ang nangyari daw, umangat pa si Martin at naging pantay sila. Hindi ko alam kung saan galing universe to si Hindi ko alam kung saan galing universe to si Nakita ba ni Nakita ba ni RJ yung survey? Hindi yung survey na yan, RJ Alam mo to yung sinasabi ko, yung survey na tinitingnan ng mga politiko kung gusto nilang honest na survey. Diba? Yung nirarango, yung presidentiables. Nakita mo ba yon? Sis, 1%. Wala pang 1% yung latest sa survey ang gusto maging presidente si Martin. Kasalanan pala ni Inday, sabi ni Mami Laika. Oo nga Parang ganun yung gustong sabihin ni Ganun Hindi. yung message ni Unang-una, hindi nang away si Inday. Kailangan natin yung flow of events. Di ba tinanggal pinahiya si Gloria. Una dinemote. From senior deputy speaker to deputy speaker. Di ba yun dyan nag-umpisa yan dyan di ba? Tapos, si Inday nag-resign. Meron pang yun. Di ba dinemote nila si GMA? Nung dinemote nila si GMA, they have to justify kung bakit nila dinemote si GMA. At so inakusahang magkukudeta, ganyan. Tapos parang, bakit magkukudeta? Di ba si Inday at saka si GMA yung nag-oust kay Pantaleon Alvarez nung mga nakaraang Congress. Nadamay si Inday doon. Doon later on, nag-react si Inday na ayaw niyang gamitin yung pangalan niya sa kahit anong pamumulitika sa Kongreso. Ganon. Kasi di ba magkakasama pa sila sa lakas nun Magkakasama pa sila sa lakas nun. So yun yung reason, kaya umalis siya ng lakas. Na ayoko kasi sinasama ako sa mga kahit anong mga political kineme dyan.
So, exit na ako. Yun. Yun ang sabi Yun yung niya? Yun ang sabi ni yun Inday. sabi ni Oo, Inday. parang, Yun yung sabi ni Inday. So, ibig ko sabihin, parang hindi naman siya, yung reaction ni Inday hindi is naman because niya dinamay siya. inaway. Oo. Hindi niya, dinamay siya doon eh. Na parang, saka, si Inday, siya ang chair ng, hindi siya chair, parang president siya, di ba? Parang siya yung chair ng lakas or something like that. Kasi siya yung highest official eh, di ba? Parang yun yung ng lakas. O, parang nga yata, oo. Ngayon, hindi niya gusto yung nangyayari sa loob ng party, so nag-resign siya sa Nag-resign party. siya, oo. Oh, RJ, sa UK, pag ganon, yung mga political party, nangyayari din yan dyan. Nagkakaroon nga ng split yung mga party pag hindi na nga pareho ng policy na tinatahak. Okay, anyway, so, tapos nagkaroon nung, do you remember, nagkaroon nung Afghan issue, nagsalita si Inday. Kailan, yung sinasabi nitong away ka Inday, kailan ba to nagsimula? Ang nagsimula ito is nung binira si Inday dun sa confidential fund. Tapos, pinalapa ng pinalapa. Diba? Nag-retaliate ba si Inday? Hindi po siya nag-retaliate, RJ. Alam mo, RJ, kung sino, alam mo, RJ, kung sino ang gumante para kay Inday? Hindi ako kinausap ni Inday. Na-imbyerna na lang ako at maraming tao. Actually, marami na imbyerna. Actually, Oo. hindi alam ng mga tao ko. Hindi alam ng mga tao ko anong gagawin. Kasi nga, bakit to binubugbog si Inday? Ng house at pinapalapa? Hindi ba yung kaibigan mong si Bongbong Marcos, ang opisina niya ang nagbigay ng confidential fund kay Inday? Ba't hindi mo i-discuss yun? Nasaan si Bongbong Marcos noong mga panahon na yun? Naalala mo ba, RJ? Nung kampanya, si Inday, ang kinakampanya, sino kinakampanya ni Inday? Sarili ba niya? Sino kinakampanya ni Inday nung panahon na yun? Si Bongbong Marcos. Kaya, RJ, pag pinuntahan mo yung mga rallies noon, pag si Inday na yung nagsasalita, ang inaangat niya, sino? Si Bongbong Marcos. Do you remember, RJ, na yung magkakapatid? Si Baste, si Pulong, si Sara. Di ba naalala mo yun? Ano sabi ni Baste sa isang rally? Ang nakikita niya ang magpapatuloy ng mga nasimula ng kanyang tatay ay sino? Si Bongbong Marcos. So yung buong Duterte family, except yung matanda, dahil by principle, ayaw niya kay Bongbong, dahil nakita na natin ngayon kung bakit. Lahat nasa likod ni Bongbong Marcos. Si Sara, ang kinakampanya niya, si Bongbong Marcos, saka yung mga senador. Nakita mo ba si Sara? Sinasabi niya, iboto niyo po ako, iboto niyo po ako. No, ang inaano niya is si Bongbong Marcos. Itinataas si Bongbong Marcos noon. Ngayon, ang nagbigay ng pera sa opisina ni Sara, opisina ng presidente. Anong ginawa ng kaibigan mong si Bongbong Marcos? Tahimik si Popsi. Oh. Alam mo RJ, wag mo kaming iga-gaslight. Nakita namin yung mga pangyayari. Nakikita namin yung mga nangyayari. Alam mo bang hindi humihingi ng tulong yan si Inday? Nung binibira-bira siya sa confidential fund? Wala. Kami na lang oy, ano ba ginagawa ninyo? Kinakalampag namin yang si Inday. Anong ginagawa ninyo? Ba't hindi nyo pinagtatanggol si Inday? Tapos sasabihin mo, si Inday yung naninira kay Martin. Ang kapal ng abdo mo, RJ. Huwag mo kaming iga-gaslight.
At nagpantay pa daw. At dahil daw dyan ay nagpantay pa daw si Martin at si Inday. Alam mo, RJ, we can see what you're doing. Huwag mo kami i-gaslight. Kahit uminom ka pa dyan ng isang galong, I don't know, vodka, isabay mo pa ng volumes, lahat. Hindi mo kami mag-gaslight. Nakikita namin yung nangyayari. Sabihin mo, si Inday Sara yung nanira kay Martin. Paano? Paano? Oh, di ba? Nakita, friends, nakita niyong rumesbak si Inday? Sinong rumesbak kay Inday para kay Inday? Hindi ba tayo? Tayong mga supporter ni Inday? Dahil nakita natin, grabe na to ah. Oo. Di ba parang after a month pa tayong tumodo, si Inday nakaupo lang dun oh. Hindi niya nga alam, Inday, kung anong gagawin niya. Nakita mo ba si Inday na nilaglag niya yung presidente? Na sinabi, pwede naman sabihin ni Inday dyan, bakit ako inaano niyo dito? Eh, nag-transfer nito presidente, which is the logical thing to do. Nakita mo bang ginawa yan ni Inday? Oo. To put the blame on the president, no? And iniwan siya yung ka-unity niya, oh. Oh, tapos sabi mo, sinisiraan niya na si Martin. Bakit niya sisiraan si Martin? Speaker of the House si Martin. Ilang mabutante ni Martin? Bakla. Ipapaalala ko sa'yo, RJ. Inday Sara is the national official that we have right now that has the highest votes. 32 million. Si Martin, ilan ang botante ni Martin? If a fact check ko. Parang mga nasa 200,000 yata. Oh, 200,000. 200,000 ang bumoto kay Martin, wala pang ang atang kalaban. So yun, ayun, 180K, sabi ni Vic Sese. So, bakit niya sisiraan si Martin? Pakita mo, ganyan ba ugali ni Sara? RJ, mas kilala mo si Sara kaysa sa akin. Dahil nga kayo nga nag-aanuhan pa kayo, ano ba to? Nagba-Viber pa kayo ni Sara, di ba? Pinopost-post mo pa yung ano ni Sara. Ganyan na ugali ni Sara? RJ? Sisiraan niya si Martin? Really? What would she gain kung sisiraan niya si Martin? 32 million yung bumoto kay Sara, oh. Tang-inang political analysis yan, RJ. Alam mo, RJ, tanggap na namin. Tanggap na namin kung ano ka. Kung nasa kambang ka, di ba? Pero huwag na kaming bullshitin. Pero, huwag mo na kaming bullshitin. Dahil, aminin mo and hindi, yung thinking Pinoy, kaya ka naging thinking Pinoy because of the Duterte supporters. You were so rational then. Di ba? You Exactly. were so rational then. Pagkatapos ngayon, paandaran mo kami na, hindi, ang tawag dito, pamumuliti ka lang to, Bakit nabobo yung bobo bigla yung political discourse, yung mga political insights mo? 'Di ba? Bakit? Diba? Parang, wala ko nga, RJ, to be fair kay Thinking Pinoy, instrumental ka rin naman na magkaroon ng mas malaking space ng discussion online tungkol sa mga polisiya at mga desisyon na ginagawa ng mga leaders natin. And you were so very rational then. Tapos ngayon, parang, hindi, kasi ngayon, personality politics, kinemic. Parang matagal mo naman nang na-figure out yun. Dati parang policy na nga yung pinag-uusapan at dinidiscuss mo eh. Tapos ngayon parang... Oo. Policy naman talaga dinidiscuss. Actually, nasa policy tayo pa rin. 'Di ba? O anong stand mo, RJ, sa peace talks ng CPP-NPA? Correct. 'Di ba? Bakit kung ikaw naman pala nagkaroon ka ng epiphany
Kung nagkaroon ka ng enlightenment, epiphany, ano pa ba, ng eureka moment sa UK, ba't hindi ka mag-discuss ng policy ngayon sa blog mo? True. Yung Ba't ano, hindi no, mo yung ba't hindi ka mga nakita mag-discuss niya yung policy? doon, that should be applied Oo. here. O ba't hindi mo i-discuss yung CPP-NPA na pisto? Ba't Mhm. hindi mo i-discuss yung Afghan refugee policy? Mhm. Ba't hindi mo i-discuss yung EDCA? Actually, diniscuss mo yung EDCA, ngayon. Asan na ngayon discussion mo ng EDCA? Wala ka ng follow-up kung mali ka o tama ka doon sa sinabi mo. Mhm. Bakit ngayon na pag personality nagbabanggaan, maingay ka? Ibig sabihin, instrumento ka ng personality-based politics, RJ. Kasi, Nag-enable ka girl, ng ano. ang dami ng policy dumaan, no? 'Di ba? Ano ba mga pinidiscuss nating policy, itong ano ba masasabi mo dito sa liquidation by certification na policy? Wala ka rin namang sinasabi. Correct. Nagsalita ka lamang para awatin yung away ni Inday at ni Martin? Asan yung policy doon? Ang dami ng policy discussion na nagdaan na. Nasaan ka? Wala kang input sa policy? Pero pagdating sa banggaan ng personalidad, may input ka. Tapos sasabihin mo, may eureka moment ka, epiphany sa UK, ulul. Nakikita yan sa gawa. Kung ma-epiphany ka, mag-discuss ka ng pulisiya. Ang dami ng pulisiya, Oo. yung EDCA. Balikan mo yung sinabi mo kung tama ba yung sinasabi mo, kung ganun ba yung nangyayari sa sinasabi mo, flexible enmeshment. Ang dami pa. Yung price ceiling. Di ba ano ka, mat ka, ekon. Oo. Ba't hindi mo diniscuss yung price ceiling ng Mhm. bigas? Tama ba yun? Yung ano pa ba? Ang dami ng policy discussions ha. Nasaan Mhm. ka? True. Tsaka yung Yung ano nga Smartmatic. Yung yung Smartmatic pa. yung tunggalian ni Inday Sara tsaka ni ano no ni Martin Romualdez when it comes to policy, um well, dinefund nila yung ano no yung Confi Fund ni Inday Sara, in which Inday Sara was very very vocal na yung Confi Fund ay gagamitin niya sa to fight insurgency, 'di ba? Anong ginawa ni Martin Romualdez? Martin Romualdez basically did not support her advocacy at all. 'Di ba? Kasi ang ginawa niya, in-entertain lahat ng makabayan block sa, you know, ang mga committee hearing po, lahat yan dumadaan sa speaker. Yung mga resolution at mga kung anik-anik na mga sa buhay nitong makabayan block dyan. Magpa-file lang sila ng resolution gantong araw o the following week meron na. Meron na silang schedule. Nagko-committee hearing na. 'Di ba? Binigyan ni Martin Romualdez ng stage ang Makabayan Block. Naghihingalo na yan patay na yan 'di ba? Very very obvious na conflict sa policy direction is when Inday Sara express her disagreement doon sa amnesty at saka sa amnesty at saka sa peace talks. Nag-issue pa ng House Resolution ng House of Representatives to say na agree sila doon sa presidente at kinen. Itong tunggalian na nangyayari na to is really about policy and it affects the lives of the people, 'di ba? May sinasabi kasi si RJ na hindi naman kasi nakaka-apekto sa buhay ng tao. Yun yung parang pinaka ano sinasabi mo hindi parang parang content creator ka ba? Gaguhan? Hindi nakaka-apekto sa buhay ng mga tao. Diyos me. I cannot. Mabibigyan daw ba sila ng GCash na 10,000 kapag nakialam sila dyan sa away ni Inday at saka ni Martin? Sino sabi? Yung kainuman niya. Tapos sabi gano'n ni TP, oo nga.
Wala naman yang ganap sa buhay natin. Hindi naman. Actually, may ganap. Kasi, ang pinag-uusapan dito, paano ba nag-escalate ito? Di ba tiningnan yung... Actually, ikaw, RJ, nire-reduce mo yung away nila sa away ng dalawang tao. When in fact, yung issue, mas malaki na sa kanilang dalawa. Dahil Yes. ang involved na dito ay pera ng taong bayan. I don't know, no, RJ, kung may pakialam ka pa sa pera ng taong bayan. Ano to, hindi to personality, policy to. So, hindi ka ba nagsusubaybay ng issue? Ang issue na ngayon ay pera ng taong bayan. RJ, wala ka nang pakialam sa pera ng taong bayan dahil marami ka ng pera, tang-ina ka. Mm. Ano? Hindi eh. Alam mo, emotional talaga ako dito eh. Kasi ito si RJ Niptington, una ko to nakilala, tarantado ka. Makabayan, makabayan. Mm. Hindi, para to sa bayan, to ginagawa ko, ganyan. Actually, ang dami naming na-inspire dyan. Kay RJ. Oo, talagang, alam mo yun, sa tapang niya, ganyan, na talaga makikita mo talagang makabayan niya. Ayan pa, nandun pa ako sa Netherlands yan. Parang yung sinasabi sa akin, alam mo, umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Ganyan yan. Ngayon, ikaw naman talagang pinakamalaki sa amin ng mga political bloggers. Tahimik ka dito sa issue ng liquidation by certification ng MOOE. Mm. Tahimik ka sa issue na 39.7 million lang ang travel expenses ng House of Representatives pero ang hinihingi nila 2.066 billion. Mm. Tapos next year ang hinihingi nila 1.3 billion. O, hindi to maapektuhan ng bayan? Sige nga, i-defend mo nga yan. I-defend mo nga yung posisyon mo. This is already bigger than Inday and Martin. Actually, wala na kami pakialam kung maging presidente si Inday o hindi. Ako talaga, personally, wala na akong pakialam. Basta mabago lang tong itong Uh-uh. sistema ng Kongreso eh. Actually, di nga tayo Gantang sigurado ina. if Inday even wants it di ba? Oo, actually wala akong pakialam kung maging presidente si Inday. Baguhin itong sistema to ng Kongreso. Mm. Liquidation by certification, putang ina, ano yan? Gago? Mm. O, di ba bagong Pilipinas, bagong mukha? O, mag-usap tayo ng policy, RJ. O anong stand mo sa liquidation by certification ng MOE? Ganyan ba sa UK? Acceptable ba yan sa'yo? Acceptable ba yun sa'yo? Di ba usap tayo ng policy? Actually, nag-uusap kami ng policy sa social media. Mm. Pero ang ginagawa nila, binababoy at binababoy lang nila sa Sara. Ayaw nilang sagutin yung tanong ng bayan tungkol sa MOE. Actually, wala akong pakialam kung maging presidente si Sara o hindi eh. Actually, ang gusto ko talaga, mabago, ito talaga. Dahil nakakagimbal to Mm. Sino ba hindi magigimbal dito? Billion, 18 billion for 2023, walang resibo? Mm. O, Pero, di ba? O, bakit napunta kay Martin? O, ano yung sabi niya na hindi hindi raw alin? hindi raw Hindi. Alin hindi? ano yung sinabi niya, hindi raw makakaapekto sa buhay. Hindi naman daw, Hindi naman daw nakakaapekto to sa buhay ng ordinaryong tao. Yung away Yeah, nila. Actually, hindi kasi mm, inaano mo kasi doon sinisentro mo doon sa away nila pero mas malaki na yung issue kaysa diyan. Diyos oo. mio. And Sas, I think yung mga political content creator and those who are very vocal about politics who would discuss policies and everything. Hindi ba yun nga yung that's your job yung value ng isang political content creator is basically to bring the discussion doon sa policy level. Hindi ko maintindihan bakit ang ginagawa ni TP is dinidismiss niya yung current political situation as if away lang ng dalawang personalidad ito. Now, Hindi, mas malaki na doon. instead of pulling the minds of the public and make them understand that malaki yung picture dito. Hindi ito basta away lang ng dalawang
I mean, as a political content creator, nandun yung value mo eh. Nandun yung brownie for you, yung mga brownie points mo. Paano mo dadalhin yung conversation in such a way na hindi ito magiging basta-basta lang na away ng personalidad. Okay? Now, if you cannot recognize the politics that Inday Sara represents and the politics that Martin Romualdez represents, at kung bakit ito nagka-clash, at kung bakit ito nakakaapekto sa buhay namin, anong ginagawa mo dyan? Diba? Wala na nga siya, wala na magpakialam si RJ na sa taong bayan. Meron ba siya dun sa ano niya, sa live daw niya, para daw sa bayan yung ginagawa niya or Yun something? nga eh. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Yung sabi niya Ano parang, sabi hindi, niya? ako kasi, ang importante lang sa akin, dapat yung ordinaryong tao magtagumpay kagaya ko. Di ba? Alam mo RJ, ang Equal ordinaryong tao opportunity. alam mo RJ, hindi magtatagumpay ang ordinaryong tao katulad mo. Dahil alam mo ang ginawa mo kaya ka nandiyan. Correct, oo. Was about the Tigilan mo nga same. kami RJ, huwag mo nga kaming ganyan. Sabi niya nung equal opportunity. Diyos mio, Sana lang equal magtagumpay. opportunity saan? Mm-mm. An Ano, ordinary, ano ba yung ano ba yung tagumpay mo, RJ? Kung naging political blogger ka, not everyone can do that. And not oo. everyone can have a good manager as Mel Robles. So kung Mm-mm. gusto mo ng equal opportunity, so lahat ng vlogger, lahat ng Pilipino, maging manager I-manage niya nila. si Mel Robles. Alam mo, RJ, wala ka na. Wala ka ng social analysis. Alam mo kung bakit? Paprangkahin kita, RJ, Out kung of bakit touch wala na ka ng eh. social analysis. Kung bakit ka out of touch. Dahil napasama ka na sa mga alta. Mm-mm. Akala mo ang buhay ay ganon. Hindi, Mm-mm. wala ka na. Anong nakaka-relate pa ba sa'yo ang mga ordinaryong tao? Mm-mm. Nakaka-relate ka pa ba sa ordinaryong tao? Ay, naka-alphard ka. O, dalawa yung alalay, dalawa yung may driver ka, may PA ka. O, nakaka-relate ka pa ba? Mm-mm. Naiintindihan mo pa ba ang hinaing? Or para ka lang politiko na kunwari naiintindihan mo? Kulang pa ang social exposure mo, RJ. Pumunta ka sa Europa, wag lang sa UK. Actually, ewan ko kung sa UK, no, baka hindi pa ata pareho sa UK, Mm-mm. na yung mga politiko nag-train. Yung mga politiko, pag pumunta ka ng bahay nila, sila ang naghuhugas ng plato nila. Mm-mm. Yun, kasi nakikita, ganun, pareho sila ng mga ano. Ano sinasabi mo magtagumpay ang ordinaryong tao katulad mo? Lip service, ayan. So yun, yung Huwag ka parang, wala kang social analysis, RJ. Puro ka motherhood statement. Naging Leni Robredo ka na. That's the truth. You are now the Leni Robredo of vlogging. mm, Alam mo yun, naging motherhood statements ka na. mm, Wala na yung dati mo. No? Wala na yung dating hinangaan namin. Eto rin, ewan ko si Joey, hinangaan mo ba yan? Ako, hinangaan ko talaga siya eh. Kaya, oh, yung siguro kaya, mga I started disagreeing with what he was saying. Maybe a little more than 1 year before election. Yun. Kasi parang 'di ba medyo nagpahinga rin siya, hindi matagal rin siyang hindi nag-vlog eh. And then nung pandemic, nag-start siyang mag-vlog noon. Yun. Medyo doon ako nag-start na parang iba na yung kanta nito, yun yung inaaw. Yung hindi ko masakyan yung kung bakit siya umiiyak kay Bongo. Ayun, hindi ko lang mag-gets yun. Hindi ko lang alam mo, mag-gets. RJ, not everyone, wala kang social analysis, not everyone can become like you. No? Actually, not everyone would like to have a lot of money. You know, RJ, what everyone wants? They want they want free education. Meron naman tayong free education. They want quality education. They want murang bilihin Correct. na abot
abot makakaya. Gusto nila ng murang kuryente na hindi nila kailangan mangutang para may pambili ng kuryente. Gusto nila na meron silang chance ang magkabahay dahil merong low-cost housing. Not everyone would like to have like you, no? Dahil ang karamihan ng mga Pilipino gusto lang ng payak na pamumuhay. Correct. Yung mga social climber lang yung mga gusto maging katulad mo. Ako actually ayoko maging katulad mo eh. Dahil aminin mo RJ kung gusto ko maging katulad mo, magagawa ko, di ba? Aminin mo yan RJ. But hindi ko nagawa. Hindi ko ginawa. Dahil ayoko, I don't want to live a life of affluence like you because I have seen how money RJ took out your integrity. I don't want to be like that. Oh, magkaamin na tayo. Oh, yun lang. Oh, 'di ba? Sino ba mga friends mo ngayon, RJ, 'di ba? May-ari ng Meralco, may-ari ng ano pa ba? Tubig. Oh, mga alta na mga kaibigan mo ngayon na gusto mo ng equal opportunity. Hindi equal opportunity ang gusto ng mga tao. Hindi magkakaroon ng equal opportunity. Ang gusto ng mga tao, RJ, ay yung sweldo nila malayo ang maaabot kahit sila pa ay nasa payak na trabaho. Katulad dito sa China. Oh, magkano lang ba ang stipend ko dito? Diyos ko dahil. Wala, parang minimum wage. Parang, wala pang, parang, bakla, parang. Pero ang mura. Mura ang internet. Mura ang pagkain. Mura ang ano. Yun lang ang gusto ng mga tao. Hindi nila kailangan maging mayaman at mag-aral sa London at magtagumpay katulad mo, RJ. Ang kailangan nila, ikaw, RJ, gamitin mo ang kapangyarihan mo kung totoong para ka sa bayan, para itong mga oligarkong predatory elites ay magbago. Yan ang problema natin sa bayan, RJ. At kaibigan mo na sila ngayon. Kaya ikaw, puro ka na motherhood statement katulad ni Lenny, dahil katulad ka na rin ni Lenny, na nagsimula noon na parang mayroong idealism at nung nagbarkada sa mga alta, naging slogan. Nag-motherhood statement na lang, naging sloganiring. Ganyan ang nangyari sa'yo, RJ, kung anong nangyari kay Lenny. Prangkahin na kita. Alam mo yan. Diba? O, nung napunta, kasi si Lenny kasi, payak na probinsyana. Ano lang talaga siya, simple. Punta ng Maynila, na barkada sa mga alta. Ginaya ang mga alta. Kaya ang pananalita ay pang-alta. Nakakadiri yung bullshit kasi na yung bullshit na he's doing all of this to prioritize his fight na mapabuti mapabuti ang lagay ng mga Pilipino. At itong away ni Sara at ni Inday Sara at ni Martin Romualdez ay mga bagay na hindi dapat pinapakialaman. Kumbaga parang ang inaano dito ang basa ko kasi doon sa ginagawa niya, he's trying to dismiss political content creators, perhaps like me, like hindi naman niya ako kilala, tsaka I don't think but and all political content creators, all political observers, dinidimin niya na parang pinapalaki niyo yung mga ganyang issue, hindi naman yan dapat ang topic. Hindi naman talaga dapat yan ang pinag-uusapan. Parang ganun yung ganun yung dating nung hindi na ngayon ang pinag-uusapan namin. Hindi naman ang pinag-uusapan namin yung liquidation by certification. Ilang buwan na namin ginagawa ito. Hindi ba kayong yung na ganun yung sa Japan, baka yun lang yung ginagawa, baka yun lang ang gusto niyang pagkomentan. I don't know. Kasi lang siya, nagre-respond siya dun sa mga questions sa comment section. So yun yung tinatanong, yung tungkol kay Martin at saka yung kay Inday Sara. Yung nag-aaway ba, ganyan-ganyan. Yun yung nire-respondan niya doon. Pero ang na-reveal kasi doon, he knows very little he knows very little in what's going on.
Na, okay, so I parang, don't believe that. Alam niya lahat yan. mm, Sinasabi ko nga sa pinili inyo, lang niyang he's hindi working, no, he's working behind the scene. Itong paglabas na ito, this is all part of the show. Mm, He knows what's going on. mm. Diyos ko, yung Imposible vlog na din, puti, no? Mm, yung vlog na puti, mm. oh, 'di ba yung mga information sa kanya nang galing yung iba dun eh. Oo. Sabi, Diyos me yun, RJ, Oo. Ay, hindi andiyan ka si masyado Inang malinis Maharlika. gumawa. Hello, Inang Maharlika. Inaloka ako dun sa ano ninyo. Ang daming nasiraan ng bait dun sa Hindi, ito vlog ha, ninyo. iano ko si Maharlika, 'di Mm-mm. ba? 'Di ba? Ano, inang, nobody wants to be very rich. No, siguro kung social climber, kakaramihan ng mga tao gusto lang ng payak na pamumuhay. Gusto nila na papupunta sila sa palengke, may May in pambili. short, gusto nila yung sinisweldo nila kahit gaano pa kaliit yan, malayo o mapupuntahan. Mm-mm. Yung kuryente mababa ang ang Mm-mm. ang 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 presyo. Abot Mm-mm. kamay, hindi mo kailangan mangutang at mamatay para lang may pambayad ka ng kuryente. Tubig, ganun din. Pagkain, ganun din. Tapos yung meron ka bang maitatabi man lang kahit gaano kaliit yung Oo. sweldo mo, kahit payak ka Mm. lang na Oo. trabahador. 'Di Yung ba? hindi struggle yung ano, no? Yung hindi struggle yung parang ah pagka pupunta ka ng pamilihan, meron kang options, ganon. Yes. Saka gusto Ganon. na ng mga tao, ito lang nga, gusto, 'di ba 'yun? Common 'yan, gusto lang nila pag kuryente, basta hindi nila kailangang mag-struggle. Okay lang na enough yung sweldo nila for everything. Mm. Wag lang na kailangan pa nila mangutang. Ano pa ba? Mm. Gusto nila na pag maglalakad sila sa daan, walang ligtas Babarungan sila. sa Alam mo kanila, yun, oo. meron silang perception na punyeta, ang gobyerno malakas. Kaya niyang mambali ng boto. Alam mo yun? Mm. Para ako dito sa China, Diyos ko day, ang mga CCTV, parang every 2 minutes may CCTV. Kaya ako, day, alas 3, lalabas ako para maglakad-lakad. Mm. Wala kang takot kasi alam ko na, punyeta, gawa kayo ng krimen, bahala kayo, gagawin kayong corned beef ni Uncle Shi. Ganon. Mm. Yung mga tipong ganon ba na, tapos yung mga OFWs, this is common among OFWs ha. Ang ayaw ng mga OFWs kasi nga napapadala sila ng pera. Siyempre Mm. sa mga OFWs, maliit lang yung perang yun kasi paggagastusin nila kung nasaan sila. Pero pag Mm. pinadala mo sa Pilipinas, ang laki nun. Wala nang So ang mararating. number one, malayo mararating, ang number one fear nila is walang, walang silang anak or kamag-anak na malulong sa droga. Mm. Alam mo kung bakit? Mas nanaisin pa nilang may magkasakit Mm. kaysa may malulong sa droga. Ito, magiging morbid ako ha. Ito yung mga Mm. sinasabi sa akin ng mga Pilipino dati. Sabi niya, kasi naman, Ma'am Sas, no, kung magkasakit, kung mamamatay ka na, tapos na. Yung nagdodroga, ipaparehab mo yan. Ang mahal-mahal magparehab. Tapos pag lumabas sa rehab, babalik uli. Mm. Tapos, paparehab uli. Tapos, Mm. pag nanakawan ka, alam mo yung It's a mauubos yung kayamanan punishment. mo. Oo. Alam mo yung mauubos yung kayamanan mo na hindi nasusolve yung problema. At sabi niya, at Correct. least yung magkasakit, may dulo. Either Oo. gumaling yan or mategi. Kung mategi, Oo. tapos na. Kung gumaling, tapos na. Pero Mm. yung may drugs die, it's a forever problem. So yun lang, Mm. yun yung mga gusto nila. Sasabihin mo na, gusto mo na equal opportunity dahil that is very Mama Lenny. Mm. Ang gusto ng Pilipino ay hindi equal opportunity. Ang gusto nila, ang sweldo nila ay malayo mapupuntahan. Kahit gaano kaliit yan. They don't need to eat expensive food. What they Mm. only need is may mabibili sila sa sweldo nila na pagkain na masustansya na maayos. Ito yung nakakaloka. Equal opportunity, equal opportunity. So ano masasabi mo sa mga paayuda nation ni Martin Romualdez at ng House of Representatives? Na every time na lang na merong issue, ang solusyon niya parate ay ayuda. 20 pesos na bigas, gawin nating 20 pesos na bigas na ayuda yan. 'Di ba?
O, kailangan ninyo ng tawag dito, tulong para sa mga mag-aaral. Bigyan natin ng stipend na 15,000 ang lahat ng mag-OJT. O, mayroong problema ang mga farmers sa Batangas. O, bigyan natin ng tigpa 5,000 ang bawat mga farmers na nawalan ng trabaho doon. 'Di ba? I mean, gusto mo ng equal opportunity, pero 'di ba? Parang sabi mo nga, pantay na lang si Inday Sara ngayon at saka si Martin Romualdez. 'Di ba? You think yung pag-level na yun ni Martin Romualdez is something that is very beneficial to our country? Yung paayuda nation ni Yung paayuda nation ni Martin Romualdez? Kaya nga, yan ay politikang 80s, 90s, yung, sige nga RJ, i-analyze mo yung paayuda ni Martin. Ano yan? Stopgap, hindi pa nga band-aid solution yan eh. Alam mo kung ano yan, RJ. Hindi ka tanga, alam mo RJ, wag kang tumanga. Nung dumami yung pera mo, naging tanga ka. Kaya pag sasabihin mo, to be honest, no, actually nagtatanga-tangahan ka lang. Hindi ka tanga. You are a very, very, very smart person. If someone who's very, very smart suddenly became dumb after he became extremely wealthy, there's something going on. Grabe. Ayun. Di ba? O halimbawa, It's so frustrating. You know, RJ, kung kailan you went downhill, kung kailan ka nag-start, nung F1 race ni Bongbong Marcos, alam mo yung reason mo? Ano to? Billionaires are happy. Ano to? Billionaires watch F1 race. And then they're happy when they watch it. And it's the best time to get investment when they're happy. Yung sinabi niya na nandun kasi yung mga investor, ganyan-ganyan. So, ayun. Grabe, no? Tapos anong sinabi niya? Si Inday mag-concentrate na raw lang daw sa education. Ang dami-dami ng problema ng education. So, sabi niya, huy, Inday. Huy, sabi niya ganon. Ang baba-baba ng grades sa mga estudyante sa PISA. 3 bansa lang ang natalo natin. So, saka na yung politika, ayusin mo muna yung DepEd. Sabi niya. Out of touch na naman siya. Ikaw nga, Joey, ang magpaliwanag kung bakit out of touch ito si RJ. Hindi yata aware. Well, I'm pretty sure, sa video na yon, hindi in-acknowledge ni Thinking Pinoy na ang PISA ay exam that was taken February or March of first quarter of 2022. Hindi pa Vice President si Inday. But starting July 1 nung nag-take over na si Inday as a Department of Education Secretary. Naglabas na ng statement si Inday at sinabi niya na ina-expect niya na because of the 2-year na online classes ng mga estudyante, ina-expect niya na mababa itong grades na itong result na ito ng PISA. And sa totoo lang, hindi naman rocket science na mag-expect na mababa yun. Kasi alam naman natin yung hirap na dinanas ng mga estudyante nung panahon ng pandemya. 'Di ba? Alam talaga natin na hindi talaga lahat maka-adjust, makapag-aral. At yung quality talaga nung interaction ng guro at ng estudyante ay nag-suffer. Hindi actually acknowledge that. Hindi pa lumalabas yung result, alam na niya. So, ano ginawa ni Inday? First year 2022, isa sa mga unang order of business ni Inday as Department of Education Secretary is to revise the curriculum. Hindi ba yun pag-atake doon sa mga bagay na
dapat matutunan at yung mga bagay na dapat tanggalin na dyan sa ano, she was able to complete that. And it was immediately implemented the following school year, ito nga 2023. Ganon. May pa-catch up Friday na siya ngayon. 'Di ba? May pa-catch Now, up Friday pa siya ngayon. at ginawa yung Catch Up Fridays kasi nga, RJ, makinig ka. Kasi napaka-out of touch mo na. Actually, hindi ka out of touch. Alam namin yung ginagawa mo. Nagtatanga-tanga. Lord, you're saving Martin's ass. Oo. Nag-call a friend na, aminin, nag-call a friend na Mhm. sa'yo. Ang ano niyan, si Inday, nag-institute na yan ng Catch Up Fridays. Alam mo kung bakit, RJ? Kasi nga, alam niya na tong pizza. 'Di ba? Kaya nga, starting this 2024, every Friday, ang gagawin lang ng mga guro at ng mga teacher ay mag-catch up ng sa mga weaknesses ng mga estudyante. Mm. Ah. So iniisip mo pa lang, yung pizza, may ginawa na si May ginawa si Inday. Inday. Ganun ka kalit, RJ. Oh. So, ang ano dito, ang actually medyo yung sa atake ni Thinking Pinoy for today's video. Sumampa siya dun sa sumampa siya dun sa Attack Inday boat, 'di ba? Actually, it's an Yun yung attack in na-confirm, Bible. yun yung na-confirm namin dito, Thinking Pinoy, na ikaw hindi ka, yun nga yung hindi ka nagsasalita for the longest time kasi naintindihan naman na namin yun yung reason kung hindi ka nagsasalita. Pero yung magsumampa ka dun sa Attack Inday boat, 'di ba? Parang ayun, kinumpirma mo lang na wala na talaga kaming mahihita sa iyo. Wala na kaming Actually, mahihita sa iyo no? kahit ano. Parang si Inday lang yung pinagsasabihan niya doon, no? Si Taylor yung pinagsasabihan niya doon kasi yung ano niya, I was watching him and trying to look at his body language. Sabi niya, kayong dalawa, nag-aaway kayo. Ano na, sabi niya gano'n, magbati kayo. Or kahit hindi kayo magbati, wala rin naman akong pakialam. Wala rin naman kami mahihita dyan. Ganyan-ganyan. Kineme, ganyan-ganyan. Sabi niya, parang hindi yan nakakabuti para sa Pilipinas. Ganyan. Ikaw, Martin, iwanan mo na si Inday. Inday, parang, yung parang, ganun yung salita niya. And then, sabi niya, parehas kayong mali. Tapos si Inday, sinabi niya, mali si Inday kasi nga, parang namumuliti ka si Inday. Namumuliti kasi. Actually, yung ganong linya ni Thinking Pinoy, ay ganon na ganon ang salitaan ng mga ensaymada vloggers. By the way, Yeah. by the way, ganon na ganon ang salitaan ng mga ensaymada vloggers. Yung pagsasabihin na, si Inday kasi ang nang-away, si Inday kasi ang si Inday ang nanggulo. Yan. Ganon na ganon yung script ng ensaymada vloggers. So yun yung sinasabi niya, so ang daming explanation ni Inday, ni RJ tungkol kay Inday kung bakit mali si Inday. Pagkatapos na i-explain niya na kung bakit mali si Martin Romualdez, kunwari na-distract si bakla. So hindi niya na na-explain kung bakit. Hindi niya na na-explain kung bakit mali rin si Martin Romualdez. Kasi sabi ko, babalikan kaya niya? Hindi niya na binalikan. Hindi niya na binalikan. So, malinaw na. 'Di ba? O, una, hindi kulang ka sa information, RJ. Actually, masyado na kaming generous na sasabihin namin na kulang ka sa information. Eh. Meron ka information. Alam namin yung ginagawa mo. Nag-call a friend na. Kasi, you have kailangan, more complex information than most of us have here. Pero ikaw, hindi, may pinili kang alam mo kung bakit inactivate na yan si RJ. Bakit? Kasi ang majority kasi ng followers ni RJ is mga DDS. Mm. 'Di ba? Mm. Kasi naging 1.8 million yung followers niya, puro DDS yan. Oo. DDS talaga. Oo.
syempre, kailangan ligawan ang DDS. Kailangan magpapangitin si Inday Mm. sa mga DDS. Mm. Siya lang yung pwedeng gumawa nun. Mm. Mm. Yun naman yan. 'Di ba? Kasi yung mga policy, hindi ka naman lumabas sa mga policy discussion, RJ. Mm. Ano bang huling policy discussion ang didiscuss mo? Oh, Yung ano, ba't hindi mo yung i-share yung pinag-aaralan mo diyan, yung mga natutunan mo, i-apply mo sa policy sa Pilipinas. Oo. Yung Ano comment ba yung niya last tungkol dun policy sa niyo? ano, yung GMA, bakit tinanggal si GMA, ganyan, na parang, bakit tama yung desisyon ni Martin Romualdez na i-ano si GMA? Di ba meron siyang, yun yung parang last niya na mahabang write-up eh, about the, Oo, ano, no, nasinisi niya si GMA. na sinisi niya si GMA. Kita mo yung ginagawa ni RJ, tuwing may makakabangga si Martin, ang sinisisi niya, yung Yung nakabangga ni nakabangga. Martin. Oo. Si GMA, si Sarah. Oh, tama? Mm-mm. May pattern, di ba? Sus! Diyos ko, RJ. Di ba? Ayun. Yun ang sabi ko, di ba? True. Grabe yung gaslighting. Hindi ko Oo. kinaya yung gaslighting ni RJ. Parang, ha? Sige nga, i-challenge no, yung mga nakikinig dito na follower pa ni RJ. Puntahan niyo yung page niya at mag-comment kayo. Tanungin niyo siya, RJ, anong masasabi mo tungkol sa liquidation by certification ng Kongreso? Dapat Kongreso. wakasan Oo. na o ipagpatuloy pa? Yan ang issue. Nakaka-apekto yan Tapos, kamo sa buhay ng ordinaryong tao. Nakaka-apekto yan kasi tax ng taong bayan yan. Pinagputahan ng mga hardworking na Pilipino ang perang gagamitin ng House of Representatives. So, it affects our lives. Ayun. di ba, Kasi na sabi niya, parang, doon lang daw siya may pakailam sa mga bagay na apektado ang buhay ng tao eh. mm, Ng ordinaryong Pilipino. Ayan. oo, na parang, ano yan eh, Diyos ko, ang daming eksena. Gusto mo lang namang maki-joy na panglilibak kay Sarah. Oo. Ginamit mo pa yung pisa, mali ka pa. Oo nga. Baka 'Di ba? marami siyang ginagawa behind the scenes. Pagkatapos hindi niya na na-update yung sarili niya. So kaya Actually, bumobobo na yung hirit niya. actually, 'di ba yung Ensaymada vloggers, sinabi rin nila yung pisa. Mm. O kapareho ka ng kapareho ka nila Rocky. Mm. Kanyo imagine, RJ, kapareho ka na ng linyahan ni Rocky. Diyos mio, Santissima Trinidad. Mm. Sobrang O, basahin mo naman yung mga cringy na nung ano comments. niya. Talaga. Ano Mm. pa nga ba? Hanggang 3 AM tayo sasha para diretso na kami magsimba. Sabi ni John. Ay grabe kayo, may ano, ang tawag dito, kailangan ng katahimikan dito sa aking silid ng 2:00 dahil may Anong oras meeting na ang ba? aking jowa. 1:30. 1:30 Ayun. pa lang naman. Mm. Basahin mo yung mga comment. Tingnan natin kung may mga pwede tayong pagkomentan. Sabi ni Hanin Balindong, sabi pa niya, kung kakampi tayo sa China, bubombahan tayo ng US, ay, hindi ko na ano yan, hindi ko na naabutan to. Today ba yan? Today ba to, Hanin? Tapos, kung sa US naman tayo kakampi, bubombahin tayo ng China. Tapos, kung wala tayong kakampihan, bubombahin tayo both ng China and US. Tangina, nabobo ang gago. Di naman tayo ginyera during the time of PRRD. Ayan. Sinabi daw Sinabi kanina. ko, Oo. May mga parts din kasi kung hindi na napanood na eh. So, yun. As TP said, do not bite the hands that feed you. Ayun. Yung China analysis talaga sobra bobo.
Sabi ni Jerome. Meron pala siyang gano'n. Nagsabi pala siya nun. Hindi ko na napanood yung part na yun. Ayun. Matagal na ako Yan pala nag-unfollow ang doon. natututunan. Nakaka-move. Yan pala natututunan sa London. Oo. Ayan, si Inang Maharlika nandito. Sabi niya, hello, Sas. Rogando Sasot and joie de vivre every day. Payak at matiwasay na pamumuhay, hindi polvoronic na buhay sa kuting ahas admin. Ayun. Diba? Ako, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ewan ko sa'yo, Joey, kung anong pangarap Mm-mm. mo sa buhay. Ako, Mm-mm. ako hindi ko talaga pinangarap na maging, alam mo yun, na parang maging alta, yung maging super, Oo. super yaman, yung maging extremely wealthy. Ako talaga, ang akin lang talaga is, I should be, kasi naranasan ko kumain ng leftover food sa SM Manila Food Mm-mm. Court nung naging homeless ako. Oo. So parang, and I feel contented then. I feel happy. You Mm-mm. know, I don't feel sorry about myself during that time. I was Mm-mm. happy. I was treating it as an adventure. I was contented. So Oo. parang, kung contented nga ako, kumakain ako ng leftover sa SM Food Court Manila at homeless ako. Mm-mm. So, iniisip ko, what difference will it make Oo. if I would be extremely wealthy? Oo. Di ba? Na parang, it won't. Parang, I already have what I want. Na I Mm-mm. feel contented. No? Na, okay, may mga practicality. So, kailangan may pambayad ka Mm-mm. ng kuryente, may pambayad ka ng renta ng bahay. Ako nga, okay lang sa akin kahit mag-rent lang ako ng room I was like renting a room when sa Mm-mm. Manila ako. I was just renting a room for most of my time in the Netherlands. I was Mm-mm. happy. I didn't, alam mo yun, hindi ko kailangan na ng maraming, kasi nga, yung mga gusto ko kasing gawin, hindi ko kailangan ng maraming pera Like, for example, Oo. gusto ko matuto Yes. na, Oo. alam mo yung gusto ko nung matuto ng maraming bagay. Oo. So, bumibili ako ng libro, mga second hand na libro, third hand na libro, Mm-mm. or libre ang internet. Diyos ko, ang dami-dami Mm-mm. matututunan if you only know where to go sa internet, Correct. 'di ba? So parang yun na parang I can live like any parang I can live like an ordinary factory worker and be happy. Mm-mm. Basta yun lang, mahaba yung kaya yun Ikaw, ano bang ano mo sa buhay? Panuntunan mo sa buhay? Sabi nung alam mo naman ng tatay ko, very principled yung tatay ko eh. Sabi ng tatay ko, the worst thing that can ever happen to you is kapag takot kang maghirap. Kasi pag takot kang maghirap, dadating ka doon sa point na kakainin mo yung mga bagay na that would also eat your principles. Pero kung hindi ka takot maghirap, madali sa yung panindigan yung prinsipyo mo. 'Di ba? And ganun yung airpot ko. Ganun yung airpot ko. So yung airpot ko, never niyang tinake yung easy way. Handa siyang maghirap, Mm. handa siyang i-take yung road ng hard work. Ganon. And Di ba? ayun, so parang sa akin very important 'yun. Yung parang of course gusto natin ng pera, 'di ba? Gusto natin ng maalwan na pamumuhay. Pero at the same time, dapat hindi ka takot maghirap. Kasi once matakot kang maghirap, like for example, nasanay ka na, ay, dapat everyday ang ulam mo, hamon. Or So, hindi ka na or bumalik makapag-ulam sa ng hirap. tuyo. Or bumalik sa hirap. Oo, or bumalik sa hirap. So ngayon, kung kunwari, hindi takot ka ng kumain ng tuyo, hindi, pagkain pa rin naman yun. Hindi ka naman mamamatay, di ba? But you wanted to maintain a certain lifestyle that you cannot afford. That is the time when it's going to be easy for you to sell your principles. Galing ng airpot mo, Joey. Oo, patay na siya at mahal namin siya. Ayan. Pero sobrang principled yung airpot ko eh. Ayun. Kaya, ganun dapat, di ba? Ganun dapat. Di ba? Ayun na nga na
Um, kasi at the end of the day, hindi mo madadala sa hukay yan. Oo. 'Di ba? Totoo. Ako talaga, kaya nga ang tattoo, ano ba yan? May tattoo ako dito, oh. Ayan. Kaya actually, yung mga prinsipyo ko sa buhay, pinatattoo ko. Para hindi ko siya makakalimutan. Mm. So, halimbawa ito. So, actually complex ito. So, i-explain ko lang yung isang part. So, itong feather na to, feather, Oo. sa taas niyan, heart. Oo. Okay? Ito is galing to sa Egyptian mythology. Mm. Itong Which symbolism nito, yung means? feather sa heart. Oo. Kasi sa Egyptian mythology, ang sabi, pag namatay ka, puso mo, yung puso mo, i-weigh siya against a feather. Mm. Kailangan yung puso mo equal lang sa feather or mas Mas magaan. magaan. Otherwise, kaya nga nagpo-float yung heart sa feather dito. Mm. Otherwise, yung puso mo kakainin ni Anubis. At Mm. hindi ka mapupunta sa sa afterlife. Oo. At that would be hell, no? You would die with a heavy heart. Oo. So yun yung ano ba yung mga bagay na we will have a heavy heart pag namatay tayo. Iisipin mo ba, shit, hindi ako naging bilyonaryo. Yan bang iisipin mo pag ikaw namamatay ka na? Alam mo, ang dami-dami kong ang dami-dami ko nang naranasan ng mga na deaths. Actually binabasa ko, actually ang hilig ko magbasa ng mga, alam mo yun, yung mga last words or yung mga last ng mga namamatay na, yung mga let's say yung mga pasintabi dun sa may mga cancer. May mga cancer. When they only have, like for example, hindi, gamitin ko na yung former ko na mother-in-law. Kasi siya kasi legal kasi sa Netherlands sa euthanasia for terminal diseases. So, alam niya kung kailan siya mawawala na. So, she only had like, nung in-announce, sinabi niya sa amin na family niya na one month na lang yun. Girl, wala naman ako nakita sa kanya na, naku, hindi ako naging bilyonarya, hindi ako naging mayamang-mayaman, hindi ako naging extremely wealthy. Alam mo, ginawa lang niya, tinuloy lang niya yung mga dati niyang ginagawa. Tinuloy pa rin niya yung pag-aaral niya ng Italian language. Tinuloy pa rin niya yung, ang ginawa niya, nagpasalamat siya dun sa asawa niya, na nagsorry siya dun sa asawa niya. Sinigurado niya na yung bahay malinis, alam mo yun, very, very simple. And then, alam mo yun, mga ginawa niya bago siya yung nakapag-travel siya papunta ng Vietnam. Kasi she always wanted to go to Vietnam. And then, nagawa niya yun, na parang, and then she's happy. Parang she died like with a very, very, very light heart. Na parang, na parang, wala naman akong nakita na namata, na on their deathbed at nagsisisi na hindi naging bilyonaryo. Sino ba yan? Diba? Even billionaires, no? Like for example, si Steve Jobs, yung niya, ang sinabi niya, hindi naman, alam mo yung talagang truly successful. No? If you listen to truly successful people, yung mga taong nakapagbigay ng value sa mundo, they will never talk about material things. What they will talk about si Steve Jobs, si Steve Jobs talaga yung panuntunan ko. Sabi niya na he had everything he had, a loving family, supportive family, and a chance to contribute his talent to the world. And then that's it. And then di ba yung mga mayayaman, si Steve Jobs, iilan lang yung damit ni Steve Jobs, pare-pareho nga lang yung sinusuot niya eh. Kasi nga the less complicated sa mundane, mga the diba, better. na parang, sabi ni Vindoc si Bill Gates, no, I don't like Bill Gates.
I find Bill Gates creepy. Ano ba ginawa niya sa asawa niya? 'Di ba yun yung nakipag-affair siya dun sa, 'di ba kasama pa yan ni yung pedophile na nagpakamatay? Mm. Hindi si Oo. Bill Gates ang ano ko, pero yun ang ano ko na nobody dies in this world and thinking na nagre-regret sila na hindi sila naging Oo. bilyonaryo. The when you die, you know everything will be taken away from you, kaya wala kang Mm. mag-aadala, pero you don't want to die with a heavy heart. Oo. Kaya Correct. kaya yan ang symbolism ng Oo. tattoo na yan. Kaya nandyan siya, pinatato ko para hindi ko siya makalimutan na Si I don't Epstein wanna daw. die with a heavy heart. Si Si Epstein daw yung Epstein. kasama ni ano, ayun. Sabi ni DMDM, sa live daw ni TP, sinabi niya na wala siyang natanggap. Magpapa-waiver pa daw. I think baka tinutukoy ni TP yung parang, binayaran siya for specific na I don't know, binayaran to shut up or, ko alam. Pero I'm pretty sure, nag-benefit si TP naman, para naman si TP, para namang ano to. Hindi, I mean, ang tawag dito, yung mga ganong klaseng concession, may service ka naman kasing binibigay. Hindi naman kine-question dito hindi naman kine-question dito yung services na binigay mo at dapat compensated ka doon. Kasi kung nagtrabaho ka at kinompensate ka doon, wala namang issue doon. Ang ini-issue dito, yung paninindigan mo, TP. 'Di ba? Yung paninindigan mo. 'Di ba? Di ba? Oo, kasi napakalaking issue yung liquidation by certification ng Kongreso. Napakalaking issue nung 39.7 million lang yung travel expenses, pero ang 2.066 billion yung budget. Budget. Tapos, Mm. ang hinihingi ng 2024, 1.3 billion. O ba't hindi mo pag-usapan yan? Mm. Bakit Correct. ang pinili mong pag-usapan yung away yung sinasabi mo na away Emerald? Naging Christopher Minute yung ano. Naging Christopher Minute talaga.